ay ikatlong linggo. Ang iyong ikatlong kandila natin ay kulay rosas. So bahagi ko, sabi na natin ay ito ang tawag natin ay Gaudete Sunday. Linggo ng kagalakan. So, Gaudete. Kapag panahon ng Kwaresma, may ginatawag tayong Laudato Sunday. Linggo ng pagpupuri sa Diyos. So, bahagi yun ay nangyayang tayo natin. Sabi nga, makita natin ang inyong naghihintay. Kasi hindi lang ito sa naghihintay. Naghihintay na natin ng may kagalakan. Hindi ba naghihintay ay nalulungkot? Meron ibang naghihintay na nag-iinis. Meron ibang naghihintay na nagugulumihanan. Si Juan Bautista, nakita natin sa Ebanghelyo ng Alin, na si Juan Bautista ay nagpasugo ng kanyang mga lakad kasi nasa bilangguan siya. Hindi siya makalabas, sa bilangguan siya. Nagpasugo siya ng kanyang mga lakad papunta kay Jesus. Sapagkat bahagi yun at nagpagalaw. Ikaw na ba? Ikaw na ba? O maghihintay kami ng iba? May hibla ng pagdududa si Juan Bautista. Pagkamano noong September 8, yung mga dati, yung mga nakasimba noong September 8, yung Ebanghelyo natin, ay mula kay sa Dumas, yung si Juan Bautista ay nagkakalon sa tuwa dahil marinig niya yung boses ni Maria na dala-dala niya sa Jesus na kanyang sinapupunan habang siya naman ay nasa sinapupunan ni Elizabeth. Pero ngayon, nakita natin may pagdududa si Juan Bautista. Hindi nagpapatanong ikaw na ba? O maghihintay pa kami? Hindi lang po ito inquiry sa tinawag natin na doon sa Ebanghelyo natin sa isang nakulalang posisyon. Kaya siya nagtatanong, from that lang. Kaya lang, dumarating mo sa panahon ng buhay ng tao. Kaya kung minsan may mga pagkakaroon na rin, nagpupunta tayo. May mga pagkakaroon na nihila tayo. Nawawalan tayo ng lakas. Katulad ng naranasan ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. Kasi bahagi ko na ito yung pinamahin niya. Ang una, maalala ninyo, bago ba siya ikulong niya rin. Sabi niya nga ito, ang tondero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng isang libutan. Ngayon, nagpapatanong, ikaw na ba? O maghihintay pa kami ng iba? Kaya pinangaladaanan tayo ng may kapal na bahagi ng buhay ng tao na rin. Maaari tayo ng ilang. Maaari tayo ng lutuda sa pagkilos ng Diyos. Yung mga kabanaw na ginagano natin ang Diyos. Katulad ng Bautista, nakakulong. Nakakulong. Pinamulong ni Hari Herodes, gawa ng kanyang pinakasama na si Herodias. Kaya bahagi yun na tayo ilangan ng pagmimigaya na sabi nga natin sa aming mga pagmimigaya, dahil kung isang sa kagalit
para talagang sabi na natin parang walang kahinang-hinang. Pero sa pagkakataon na ito, pinagbibigay na Jesus natin. Hindi niya sinabi na hindi ako. Hindi niya rin sinabi na ako yun. Anong sinabi niya? No? Nakita natin sa ibang sabi niya ay, sabihin mo kay Juan Bautista, bumalik kayo. Doon sa pulungan, alam ko sasabihin na inyong nakita at narinig. At ano yung kanilang nakita at narinig? Bahagi yun na kung saan ay ipinamalik sa atin ngayon si Ebanghelyo ni San Mateo. Na sabi niya ay ang sabi niya ay bahagi yun na kung saan ay napakay maging lakas natin. No? Anong sabi na ni Jesus? Sabi niya ay sabihin mo, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketone. Remember, ng panahon na Jesus, no? Yung kayo ngayon, cancer natin ngayon yan. No? Nakakarinig ang mga bingin. Muling nabubuhay ang mga patay. At ipinangaral sa salukan ang mabuting balita. No? Nakunusin, ito yung kaganapan ng pangako ng Diyos sa unang pagbasa na ibinabati ni Propeta Elias tungkol sa pagdating ng tagapagligtas, sa pagdating ng tinatawag nating Kristo o Mesiyas. Siyempre, ito ay na makita natin yung kaganapan ng pagligtas ng Diyos. Ang sabi nga natin, confirmation. Pinagtitibay ni Jesus na siya nga ang darating na hinihintay ng bayan ng Israel. Ang tutubos sa mga pagkakaasa ng tao. Kaya alam mo yung maliwanag na hamon na ikinamangin sa atin. Isang maliwanag na alin na nawa ko ay maging bahagi ng aming pagtulong sa biyaya ng pagligtas ng Diyos na alin na una, no? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga natin, ang taon na ito ay taon ng jubileo. No? Lalong-lalo na sa jubileo hanggang January 6, 2025. Kasi every 25 years, mayroon tayong natawag na jubileo. Mahamon yung pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bagamat kung minsan akala natin, malabo. Lalong-lalo na ngayon, sa usapin ng korupsyon ng padrillo system, yung maraming mga nakikita natin anomalya sa gobyerno na hindi kailangan sa ito. Kaya kung siya ako nagpunta, may solusyon pa. Ang sinasabi ni Jesus, nawawag tayo mawalan ng pag-asa. Mayroon. Yun ay maging bahagi ng aming panalangin. So, kung pagkakataon na nawa ay mapagtibay natin na ipinamangin. Bakit? Ito
yung Diyos na pinalo natin na naghihintay para sa kaganapan ng buhay natin sa daigdig na ito. At kaya na bigyan tayo ng lakas para makikita yung pagbabago na ito sa lipunang ginagawa natin. Kung tuloy nga sana makita natin na ito ay isang pagkakama o mahalin. Mag-imunan tayo. Kasi matagal na nangyayari ito ay hindi yung nabibigyan ng tugon. Kasi bakit? Ay pinababayaan na lamang. At isa ngayon, pinag-uusapan ang galing gumagawa ng pamamaraan na talagang mabigyan ng lunas. Kaya, sana po, makita natin ito natin, napakalaking pag-asa natin. Kasi, ginagamit ng Diyos yung mga tao na kung saan ay na sabi na natin na kumikilos na yun para dapat ang anumang uri ng korupsyon na nakikita natin sa kasalukuyang panahon. Hindi lang ako sa larangan ng gobyerno, pati ako sa larangan ng simbahan at sa larangan ng pribado sektor na kinalalagyan natin. Kasi makita natin kasi bahagi na naging bahagi ng ating kultura. Yung alin, yung tawagin padulasan, at saka yung korupsyon at padrilling system. Pangalawa, bahagi din ng makita natin na sabi, huwag mawala yung kagalakan sa ating puso. Bahagi din na huwag natin kalimutan yung nais ng Diyos na alin, yung aming paghihintay ay puno ng kagalakan. Hindi sapagat hindi tayo daranas ng problema. Pero sabi natin na nakita natin yung joyful anticipation, yung pag-aabang na may kagalakan na magkakaroon ng solusyon ang problema na hinaharap natin. At kapag mo natin yung bisit na makikita, kasi kasama natin si Jesus. Kasama natin si Jesus. Lalo-lalo na ngayon, sa palay ng simbahan, sa tinatawag mo natin sinugalitan, yung sama-samang paglalakbay. Huwag natin kalimutan na alin, na nais tayong samahan ng Diyos. Na nais tayong samahan ng Diyos. Kahit na minsan, medyo yung paglalakbay nito ay may kahirapan. Dumadaan sa magiging disyerto ng buhay. Pero huwag natin kalimutan natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus na ipinanganak ng mahal na Birhen Maria. Kaya, sana po ay maramdaman natin higit ng pag-ilos nito. Doon po sa ating Christmas Eve, at hindi makita lamang natin kapag-aral, kasama natin si Jesus. Kaya huwag natin kalimutan si Jesus. Kasi kapag nakalimutan si Jesus, ang makita yung dami ay stress ng buhay. Pag hindi kayo makikita yung kagalan na sinasabi, baka wala si Jesus. Isama na yung si Jesus. Hindi yung may pwede sabihin natin na hindi gusto sumama na Jesus. Kung gusto niya kasama na niya tayo. For 2,000 years ago, nagkaroon ng kaganapan. Yung kanyang pangako na inilaan niya para sa atin mula panahon ng kasalan ang aming ulang mga magulang. Kaya, hindi ko naman yung ilong natin sa halaman ng Panginoon. At sa ganitong uri ng kalabayuan,
Ano ang sabi ni Jesus? Pinakaabang. May dakila kay Juan Bautista na pinakaabang sa mga taong pinagaharian ng Diyos. So nakapakita sa amin na tayo ay pinagaharian ng Diyos. Dalawang bagay na ito. Na nawa ay maging bahagi ng ating Pag-Diyos para